Hello po mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Heto na naman po ako makakasama nyo sa panibagong upload, bagong kwento na naman po. Pero bago ko po umpisahan to, gusto ko po munang magpasalamat sa inyo kasi ang gaganda po ng comments nyo eh. Nakakatuwa po tsaka talagang nakakataba po ng puso. Gusto ko rin po sanang ipaalam sa inyo na sa bandang last part ng story natin, magsha-shoutout na po ako. Yung pong mga nagpapa-shoutout ng mga nakaraang upload ko, shoutout po natin sa ending part. At makakasama pa rin po natin si Sir John. Hello po sa inyo. Siya po ang aking partner in life. Uy. Na makakasama po natin sa pagbibigay buhay ng lahat ng characters, lalaking characters po ng kwento natin. Kaya tapusin niyo po ito hanggang dulo ha. Maraming salamat po. Kaya ako po muli si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Masakit! Juan, anong nangyari sa'yo? Masakit ang ulo ko. Pakiramdam ko parang itong lumulubo. Diyos ko, huwag ka namang sumigaw. Natatakot ako. Hindi ko magawang baliwalain to eh. Sobrang sakit talaga. Bakit? Nabago ka ba? May sugat ba ang ulo mo? Nasaan? Patingin ako. Natataranta kong tanong habang pilit na sinusuri ang ulo ng mister ko. Hindi ko maiwasang kilabutan nang makitang parang nagkaroon ng malaking tipak ng balakubak ang anit niya, Miss Winnie. Bukod sa namumula, nagsisimula ng gumuhit ang pulang linya ng dugo sa parting tinuturo niya na masakit. Hindi ko alam kung saan nanggaling yun, kung bakit nagkaroon ng ganun ang ulo niya. May konting hinala na dahan-dahang bumabangon sa pagkatao ko pero pilit ko itong iwinawaksi. Baka naman wala lang yun. Sana nga wala itong kinalaman sa nangyayari ngayon. Hinarap ko ulit si Juan. Jackie, humanap ka ng paraan. Masisiraan na ako ng bait kapag nagpatuloy ang kirot na ganito eh. Pero hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong. Bago pa man ako makasagot, dumating naman ang hipag kong si Sol. Oh, anong nangyari kay Juan? Ate, mababaliw ako sa sakit ng ulo ko. Tulungan mo si Jackie na humanap ng manggagamot. Nako, sa tingin ko, malala na nga ito. Baka mamatay ka, Juan. Nako, kapag nangyari yon, mabibiyuda na si Jackie. At hindi ka pa nakakababang luksa, baka nag-asawa na siya ulit. Ate Sol, ano ba? Nasa bingit na nga ng kamatayan ng kapatid mo. Daldal ka pa ng daldal? Pwede ba tumulong ka na lang? Pasalamat nga kayo kahit na ginawan ako ng masama. Heto pa rin ako, tumutulong ako sa inyo. Ang dali mo namang magalit. Sinasabi ko lang naman kung anong nasa isip ko eh. Sana naman maisip mo na hindi lahat ng dinadaldal mo ay may kwenta. Sige na nga, ang mabuti pa, dalhin na lang natin siya sa ospital. Inalalayan namin si Juan, pero napahinto kami nang magsuka siya sa sahig. Nanlaki ang mga mata ko, dugo ang ikinalat niyang suka. Juan, may dugo! Dalhin mo na ako sa ospital. Hindi ko na kaya. Napasigaw na nga kami ng tuluyan nang bumagsak si Juan sa sahig. Kasabay nun, may napansin na ako nagsisigalawan sa nagkalat na dugo. Mga uod. Dito ko na napagtanto kung anong karamdaman ni Juan. Hindi ito normal na sakit na kayang ipaliwanag ng sensya. Ito ay senyales ng kulam. Umiepekto ng orasyon. Hala! May uod! Ano ba yan? Parang hindi ospital ang kailangan mo kundi albularyo! Ano? Nako, yan na nga bang sinasabi ko eh. Malamang may nagpakain sa'yo ng inorasyon ng pagkain, Juan. Baka may nakilala kang mangkukulam at napagdiskitahan ka. Bakit naman siya kakain ng pagkain galing sa hindi niya kakilala? Baka nabilad lang siya sa araw o baka naman may iba pang dahilan. Ay nako, marami na akong nababalita ang ganito. Kung hindi kulam, baka may malalang sakit si Juan tapos kailangan operahan. Ano nang gagawin natin ngayon? Saan tayo kukuha ng pera? Ay Diyos ko, naghihirap pa naman tayo ni wala akong matinong trabaho. Paano ko tutulungan ang kapatid ko? Ate Sol, pakiusap lang. Mas makakatulong ka sa atin kung tatahimik ka lang. Pwede ba? Nawawala ng pasensyang singhal ko. Naramdaman kong humigpit ang kapit ni Juan sa akin. Kaso, tuluyan na siyang nawala ng malay. Dito na ako mas lalong nanghina. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, ang nakita ko sa harap ko o ang katotohanang unti-unti nang luminaw sa isip ko.
Dahil sa mga sandaling yun, iisa lang ang tanong na bumabagabag sa akin. Bakit si Juan ang nagdurusa at nagpapakita ang mga senyalis na hinihingi ko gayong hindi naman siya ang target ko? Nanlamig ang buo kong katawan dahil ang totoo, si Ate Sol ang pinakulam ko. Hindi ko naman ginusto na humantong sa ganito ang lahat, Miss Sweeney. Pero para po lubos niyong maintindihan ang aking naging karanasan, sisimulan kong isalaysay sa unang yugto ng pagiging mag-asawa namin ni Juan. Magandang araw po, Miss Sweeney. Ako po si Jackie, 36 years old sa ngayon. Ang kwentong ibabahagi ko, nangyari nung ako'y 24 anyos pa lamang, taong 2014. Bagong kasal lang kami ni Juan nang magpasyang tumira sa amin ang ate niyang si Sol na 35 anyos nung mga panahong yon. Hindi nakapag-asawa si Ate Sol at mukhang wala na nga siyang balak dahil hindi naman siya kailanman nagkajowa. Hindi ako umangal lang dumating siya sa bahay kasi okay naman para sa akin ang hipag ko nung una eh. Masayahin din ako dati, Miss Winnie. Palakaibigan at malambing. Kaya siguro madalas na mamisinterpret ng mga tao ang ugali ko at pakikitungo sa iba. Pero payapa naman ang buhay naming mag-asawa. Kaso nung tumira nga si Ate Sol sa amin ng magtagal, unti-unti kong nakilala ang tunay niyang ugali. Likas na daldalera si Ate Sol. Daig pa niya ang tsismosa, Miss Winnie. Lahat na lang napapansin niya at nakikita, dinadaldal niya. At sa totoo lang, nakakasakit siya ng ulo. Umaga pa lang, maingay na kami at abala sa loob ng bahay. Hindi ito dahil sa tunog ng alarm clock, kundi dahil sa walang tigil na pagsasalita ni Ate Sol. Ay naku Jackie, alam mo ba, yung kapitbahay natin na may malaking tindahan dyan sa tapat, kumekerengkeng pa, may kabitang bruha, Diyos ko! Talaga po ba? Paano niyo po nalaman yan? Ganito kasi yon. Bumili ako ng tinapay sa tindahan. Ang tagal kong na-entertain. Naku kasi naman pala, galing pa sa kabilang kalsada si babae. Ay, hayun, namumula ang pisngi sa kilig, parang pusang nakikipagligawan. Nakikipaglandian siya. Paano naman po ang asawa niya? Buti hindi siya nahuhuli na may nilalambing na iba. Paano naman mahuhuli? Nagkunwaring delivery ng mga stock nila sa tindahan yung lalaki. Pormalan pa ang turingan nila pero kapag nakatalikod ang mister, naku, mahigpit pa sa tuko ang kapit. Nakita niyo po ba talaga yan, ate? Baka naman chismis lang yan, ha? Naku, baka mapaaway na naman tayo niyan eh. Ay, totoo ang sinasabi ko, Jackie, ha? Hindi ako chismosa. At alam mo namang ayaw ko din sa ganon. Malandi talaga ang matrona nating kapitbahay. Balita ko nga, sa kabit niya binibigay ang tubo ng kita ng tindahan nila eh. Natahimik ako habang nagtitimpla ng kape. Pilit kong kinokontrol ang inis na dahan-dahang umaakyat sa dibdib ko. Maya-maya pa, sinubukan kong magkomento ulit. Ate, baka naman minamasama mo lang ang nakita mo. Kilala nating mabait ang kapitbahay natin eh. Tsaka marami naman siyang natulungan. Kahit na, hindi mabubura ng pagiging mabuti niyang tao ang ginagawa niyang milagro. Nakita ko sila kagabi, magkahawak kamay pa. Tapos, kunwari, disente sa umaga. Ay nako, hindi na ako magtataka kung tagain ng mister ni babae ang kabit niya. Ate Sol, labas na po tayo doon. Hayaan na lang po natin sila. Alam mo naman sa panahon ngayon, mas importante ang pang-araw-araw nating pinagkakakitaan kesa naman dadaldal tayo ng dadaldal tapos hindi naman nakakatulong sa hanap buhay natin. Patay mali siya kung wika na ikinakibit ng balikat ni Ate Sol. Gayunpaman, hindi ko pa rin siya napigilan. Ay nako, kilala mo naman ako. Hindi ako nagsasalita kung walang basihan. Tsaka halimbawa man na sa akin nangyari yun, hindi ko nasasayangin ang oportunidad na binigay ng mister niya para magkapera. Napabuntong hininga na lang ako sa narinig. Halos sanay na ako. Araw-araw na lang may bagong kwento si Ate Sol. Kahit naman simpleng pagbili niya sa tindahan, ginawa pa niyang maikling kwento. Naupo na ako sa pagkainan para mag-almusal. Hindi na kami nagkakasabay ng asawa ko sa pagkain dahil panggabi naman sa trabaho niya at kapag ganitong umaga tulog pa siya. Sumabay sa akin si Ate Sol. Okay din ang pandesal sa umaga, nakakatipid. Naku sa bahay namin dati, nung hindi pa nakakapag-asawa si Juan, halos bumaha ng tinapay.
Baker naman kasi ang mga magulang namin, hindi ba? Tsaka mas masarap magluto ng tinapay ang nanay ko kaysa sa mga binibili natin sa tindahan. Ang liliit pa, tapos tinitipid pa sa ingredients. Mahal na po kasi ang bilihin ngayon ate, kaya ganon. Talaga ba? Bakit hindi ko naman napapansin na tumataas ang presyo ng bilihin sa palengke? Aba, abusado din ng ibang mga tindera dito sa atin Binabantayan kung kailan ibabalita ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nag-aangat din sila. Tapos kapag nagreklamo tayo, sasabihin nila na kesyo lugi sila. Ikinukwenta pa sa atin kung magkanong ginastos sa pamasahe, ang pagbabayad pa sa mga kargador. Ang dami nilang arte. Ikaw din naman ate, ang dami mong sinasabi. Ha? May sinasabi ka ba? Wala. Ang sabi ko lang po, ang sarap ng kape. Oo nga, masarap ang kape. Pero nakakasama naman ang pakiramdam, lalo na kapag nakakaapat na baso ka sa isang araw. Nako, magiging dilat na lang ang mga mata mo 24 oras. Aniya sabay sawsaw ng hawak niyang pandesal sa kape. Hindi ko gaanong masabayan ang hipag ko, Miss Winnie. Minsan napapagod din akong makinig sa kanya. Hindi naman pangit ang boses niya. Hindi rin naman boring kausap si ate, kaso kapag ganitong nagkukwentuhan kami, hindi ko talaga maiwasang mairita. Iisang sentence pa lang ang nasasabi ko, nasasagot na niya kagad ako ng isang buong paragraph. Si ate pa naman kumpleto sa detalye kung magbalita, para bang isa siyang reporter na kulang sa training. Walang filter kung magsalita, hindi iniisip kung may iba pa bang nakakarinig sa pinag-uusapan naming dalawa. Ito ang pinakaiiwasan ko. Ayokong magkaroon ng kaaway dahil lang sa mga sinasabi sa akin ng hipag ko. Para makaiwas sa mas marami pa niyang kwento, binilisan ko ng pag-aalmusal para makapunta na sa trabaho. Oo nga po pala, Miss Winnie. Isa akong cashier sa butika. Katamtaman lang ang sweldo dahil hindi naman kalakihan ang tindahan namin ng mga gamot. Bagong tayo lang ng isang sinwerteng kababayan namin mula sa abroad. Yung sinasabi kong butika, ilang bloke lang din ang layo mula sa bahay. Ate Sol, ikaw nang bahala rito ha. Papasok na ako sa trabaho. Oo naman, walang problema. Ako na rin ang gigising sa asawa mo. Sana naman hindi siya maglasing ulit mamayang gabi. Ayoko talagang makipag-usap siya sa akin kapag susuray-suray na Hay nako, para namang hindi mo kilala ang asawa mo. Alam mo naman na kapag may nag-alok dyan ng tagay sa labas ng bahay, hindi yan tumatanggi. Kaya nga baka pwede mo siyang pagsabihan ate. Kahit idaan mo na lang sa advice. Nahihirapan na rin kasi ako minsan na intindihin si Juan Alam mo, kulang lang sa lambing ang asawa mo. Kilalang seloso yan Natatandaan ko nga nung hindi pa kayo mag-asawa. Kilala mo naman yung unang jowa niya bago ikaw, hindi ba? Nahuli niya na may umaakbay na ibang lalaki. Aba, galit na galit siya. Binasag niya ang mukha ng ex niya. Kilala naman pong two-timer ang babaeng yun Iba naman ako ate. Kung makikipag-usap ako sa lalaki, syempre tungkol yun sa hanap buhay. Tsaka para namang hindi mo ako kilala. Ayun na nga ang kailangan mo, mag-ingat. Kasi minsan, napadaan ako malapit sa butika. Natanaw kita na nakikipagtawanan ka sa isang customer mong lalaki. Yung may kotse. Buti na lang ako ang nakakita sa'yo. Kung nagkataon na si Juan, baka na-iskandalo ka na sa harapan ng katrabaho mo. Ano? Yung may kotseng kulay itim ba? Tumpak, hipag! Yun nga! Bakit naman niya pagseselosan ng customer ko? Bakla nga yun. Sabi ko nga hindi ba? Seloso si Juan. Huwag mo nang hintayin pang mabasag pa niya ang bungo ng lalaking lumalapit sa'yo. Ate Sol, hindi ko po pwedeng iwasan ng mga bumibili. Lalaki man o babae. Trabaho ko yun Mga customer yun sa butika. Ganun nga talaga sinasabi ng lahat sa simula. Pero alam mo naman ang mga tao, hindi basta-basta nagsasalita kung walang nakikita. Ate, wala naman po akong pakialam sa kung anong sasabihin nila Ang mahalaga sa akin, kumikita ako ng pera at nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Ay, bahala ka. Basta sinabihan na kita ha. O sige, kailangan ko nang umalis. Pigil ang emosyon ko na wika ko tsaka nagmamadaling lumabas ng bahay. Hindi ko maiwasang sumama ang loob kay ate. Parang gusto niyang palabasin na may ginagawa akong masama. Pero dahil nagsisimula na ang oras ng pagtitinda, naging profesional kami sa pagharap sa mga mamimili at naging abala buong araw.
Pagsapit naman ng hapon, naglalakad ako pa uwi nang mamataan ko si Juan na nakatambay na naman sa tindahan ng matandang babae. Ang babae na kaninang umaga lang kinuwento sa akin ni Ate Sol na may kabit na delivery boy. Prenteng nakaupo ang asawa ko, kaharap ang mga bote ng alak. Nang makita niya ako, tinuro niya ang mga bote. Nandiyan ka na pala, mahal. Oo nga pala, pakibayaran mo na lang to ha. Itong inutang ko lang dyan sa tindahan ha. Umutang ka ng alak sa tindahan? Hayaan mo na. Nagkakasiyahan kami ng mga kaibigan ko eh. Alangan naman na hindi ko sila libre. Minsan lang sila mapagawi rito eh. Pero Juan, wala pa akong sahod eh. Di bayaran mo na lang kapag sumahod ka na. Mahirap ba yun? Magkano ba lahat ng inutang mo? Nasa 1,000 mahigit. Ano? Umutang ka ng alak at umabot ng 1,000? Juan naman! Bakit lukot kang mukha mo? Umangal ka? Hindi naman sa ganun, pero... Lumapit ka doon sa tindera. Sabihin mong dagdagan ng 2 bote rito. Nanlaki ang mga mata ko. Dahan-dahan akong umiling na ikinaseryoso ng tingin ni Juan. Lupaypay na ang kanyang mga kainuman. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa niyang dagdagan ng alak. Huminga ako ng malalim at sinubukan siyang lapitan. Juan, lasing ka na yata eh. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Bakit mo ba ako inaapura? Kakatapos lang ng trabaho namin eh. Saka minsan lang ako magsaya. Huwag mo naman ako ibaya dito sa harapan ng mga kainuman ko. Hindi naman kita pinapahiya, Juan. Ang sa akin lang, baka pwede nang umuwi na tayo kasi lasing ka na eh. Mamaya hindi na kita kayang alalayan papasok sa bahay natin. Narinig kong nag-ungulan ng mga kainuman ni Juan. Lasing na ang mga kalalakihan pero nagawa pa rin ng isa sa kanila na magbiro na baka raw kapag hindi ako sinunod ni Juan, sa labas siya matutulog. Iiling-iling si Juan sabay tingin sa akin. Juan! Dadagdagan mo ng alak o hindi? Tama na yan. Hindi ko na dadagdagan yan. Umuwi na tayo. Mahinahon ko pang wika sa kanya kahit sa totoo lang gustong-gusto ko nang sumabog sa galit, Miss Winnie. Hindi ko alam kung paano niya nagawang magpakasaya sa buhay habang ako nagtatrabaho buong araw tapos mangungutang lang siya ng alak at ako pang pagbabayarin. Maliban pa sa pag-inom, alam kong gumagamit rin siya ng pinagbabawal na gamot kaya doble ang tama sa kanya kapag nalalasing siya. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay pero umiwas si Juan. Sa halip, itinuro niya ang daan papunta sa amin. Mauna ka na! Pero Juan! Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mauna ka nang umuwi. Kapag pinaya mo pa ako dito sa harap ng mga kainuman ko, dito kita kakalad ka rin. Pigil ang luha na sumunod ako sa sinabi niya. Dahan-dahan akong humakbang paalis para akong basahan na itinapon sa kung saan. Nanlalabo ang mga mata ko nang dumating ako sa bahay. Pagkaupo ko sa sofa, saka ko palang binuhos ang mga luha ko. Sa ganoong sitwasyon ako naabutan ni Ate Sol. Oh, Jackie, nandyan ka na pala. Teka, bakit ka umiiyak? Si Juan kasi ate, umiinom na naman siya. Lasing na naman siya. Malamang nakahit-hit din. Oh, nasa na ngayon ang asawa mo? Ayun, nasa tindahan pa. Ayaw pang umuwi. Nagpapadagdag pa nga ng alak eh. Pero tumanggi na lang ako kasi ang laki na ng utang niya doon. Hay nako, yung kapatid ko. Ang tigas-tigas din ang ulo. May sinabi ba siya sa'yo maliban sa paglalasing niya? Wala naman po ate. Pero parang galit siya eh. Nako, intindihin mo na lang. Naikwento ko kasi sa kanya kanina ang tungkol sa suki mo. Sinabi ko naman na bakla raw yun ang sabi mo, hindi ba? Pero hindi siya naniwala. Inabangan pa niya yung pagdating ng kotse. Baka raw mahuli kayo sa akto na may ginagawang kababalaghan. Ano? Ate naman, maliit na detalye lang yon. Kinuwento mo pa sa kanya. Kilala mo naman si Juan ate. Lahat na lang kasinungalingan man o hindi, pinaniniwalaan niya. Aba, wala namang masama sa sinabi ko ah. At kung sakali, bakit ka matatakot kung wala ka namang ginagawang masama? Pwede ka namang magdahilan na lang. Hindi na kailangan palakihin pa ang problema. Ate naman, parang hindi mo kilala ang kapatid mo eh. Hindi siya nakikinig sa mga paliwanag. Ay basta ako, sinabi ko sa kanya mga pinag-usapan natin kaninang umaga. Hindi ko naman alam na magagalit siya doon. Ang babaw naman ang dahilan.
Lalo akong kinabahan dahil sa sinabi ni Ate Sol. Ayoko mang aminin, Miss Winnie, pero biktima ako ng pambobogbog sa akin ni Juan. Tinitiis ko lang dahil ayoko nang masira ang pagsasama namin. Naisip ko, kung hindi siguro dinadaldal ni Ate Sol ang pinag-uusapan namin kanina kay Juan, baka good mood pa rin ang asawa ko. Pero dahil nagkwento na naman siya, sigurado kong masasaktan na naman ako mamaya pagdating ng asawa ko. Pero ang inaasahan kong mamaya, sa oras na rin na yun pala mangyayari. Dahil pabalibag na bumukas ang pinto at pumasok ang susuray-suray na si Juan. Masamang-masama ang tingin niya sa akin. Juan? Hayop ka! Malandi ka! Dahil sa takot ko sa kanya, hindi ako nakagalaw. Kaya nagawa niya akong lapitan at hawakan ng mahigpit ang mahaba kong buhok. Napaungol ako sa sakit at sinubukang pigilan ang pagkakahila niya. Ay Diyos ko! Juan! Ano ba naman ito? Juan! Nasasaktan ako! Talaga? Ang ginawa mo sa akin, hindi ba masakit? Bitiwan mo ako! Hindi ko alam kung anong sinasabi mo! Hindi mo alam? Nakikipaglandian ka sa mga customer mo sa butika. Ano nabenta mo ba sa kanila, pati ang katawan mo? Tumigil ka nga! Anong klaseng paratang ba yan? Naghahanap buhay ako ng maayos. Tapos yan ang maririnig ko mula sa'yo? Bakit hindi? Sinabi ni Ate Sol na nakita ka niya. Nakita ko nga sila, pero hindi ko sinabi na may ginagawa silang masama. Ang sabi ko lang, hinawakan ng kamay niya. Pero nagpaliwanag ng asawa mo, bakla palang suki niya. Bakla? Lalaki pa rin yun kung tutuusin. Bibili lang ng gamot tapos hahawak pa ng kamay. At ikaw naman, gustong-gusto mo pa. Ano ba, Juan? Bitiwan mo nga ako. Sobra ng pananakit mo sa akin. Hindi ako binitiwan ni Juan. Mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak niya sa buhok ko. Parang gusto niyang ipaalala sa akin kung sino ang dapat na masusunod sa aming dalawa. Pakiramdam ko, humahapdi na ang anit ko sa sakit habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko. Juan, tama na. Pakiusap. Nasasaktan na ako. Nasasaktan? Ilang beses mo na akong pinapahiya eh. Akala mo ba, hindi ko alam na pinagtatawanan ako ng mga tao sa labas, ha? Hindi kita pinapahiya, alam mo yan. Kaso ang kitid lang talaga ng utak mo, Juan. Hinila niya ulit ang buhok ko, kaya napaatras ang ulo ko at napatingala sa kanya. Amoy alak ang hininga ni Juan. Ang mga mata niya, hindi na lang galit ang nakikita ko. Malinaw na sarado na ang isipan niya at ayaw nang makinig ng mga paliwanag. Juan, tama na! Bitiwan mo na siya! Huwag kang makialam, Ate Sol! Asawa ko to! Ate, tulungan mo ako! Sinubukan akong abutin ni Ate Sol, pero tinabig ni Juan ang kamay ko ng malakas kaya nawalan ako ng balanse. Tumama ang likod ko sa gilid ng mesa at parang may tumusok na sakit sa katawan ko. Maya-maya pa, dinuro ako ni Juan tsaka muling nilapitan para hawakan muli ang buhok ko. Akala mo ba hindi ko alam? Nakikipaglandian ka sa labas! Hindi totoo yan, Juan. Pakiusap, makinig ka muna. Hinaan niyo nga ang mga boses niyo para kayong hindi mag-asawa eh. Huwag kang makikialam, ate. Tuturuan ko lang ng leksyon ng babaeng yan. Wala nga akong kasalanan. Makinig ka naman, Juan. Pero hindi na siya nakikinig sa akin, Miss Winnie. Lumipat ang hawak niya mula sa buhok ko papunta sa braso ko. Hinikpitan niya yon hanggang sa sumakit ang kalamnan ko. Napangiwi ako at kinagat ang labi ko para lang hindi sumigaw ng mas malakas. Dito ko na naramdaman ang pag-aalala ni Ate Sol. Juan, tigilan mo na yan. Baka kung anong mangyari kay Jackie. Lagi mo na lang akong pinagdududahan. Pero wala ka namang ebidensya. Anong wala? Ang hipag mo mismo ang ebidensya ko! Ano ba kasi ang sinabi mo sa kanya, ate? Hindi magagalit ang gagong yan sa akin ng ganyan kung wala kang dinagdag sa mga sinabi ko sa'yo. Oh, hindi ko intensyon na mag-away kayong mag-asawa, ha? Aba, kasalanan mo rin yun kasi may asawa ka na nga pero nagpapahawak ka pa sa kamay. Hinawakan ng bakla kong suki ang kamay ko dahil nakiusap siya na baka pwede ko siyang bigyan ng discount. Tapos minamasama niyo ang ginagawa ko. Ayaw mo lang talagang umamin! At bigla niya akong itinulak ng malakas. Natumba ko sa sahig.
Sumakit ang mga palad ko nang sumayad sa tiles at pati buong katawan ko nawala ng lakas. Pumalahaw ako at halos mapaos nang magsalita. Juan, bakit mo ba ginagawa sa akin to? Mahina ang boses ko. Parang hindi na ako sigurado kung kaya ko pa ba talaga magsalita. Nakatayo si Juan sa harap ko, hingal na hingal. Hindi mangyayari to kung hindi dahil sa'yo. Tama na yan! Kumalma ka lang! Huwag ka nga makialam. Kapatid kita, Juan! May karapatan akong pigilan ka! Nananakit ka na eh! Pag-uusapan pa natin to, Jackie. Hindi pa tayo tapos. Natahimik ang buong paligid nang umalis si Juan. Nakaupo ako sa sahig, nanginginig ang buong katawan habang ramdam ko pa ang paghapdi ng anit ko. Mabibigat na paghinga mula kay Ate Sol ang naririnig ko. Ay, dapat kasi Jackie, nag-iingat ka. Magkaroon ka naman ng respeto sa sarili mo. Kita mo, simpleng issue lang pero nagkagulo na kayo. Hindi naman ito lalaki kung hindi mo sinabi sa kanya, Ate Sol. Ikaw ang dahilan kung bakit niya ako sinaktan. Jackie, kung wala ka lang sigurong tinatago o pinapakita na mali, hindi aabot sa ganito. Tsaka maliban pa sa sinabi mo, marami na talaga ako naririnig na usapan sa labas. Alam mo naman na napapaligiran tayo ng mga tsismosa, ate. Bakit kailangan mong sumagap ng balita sa kanila? Ngayon sinaktan na naman ako ni Juan. Hanggang kailan ko ba kailangan maranasan ito? Hindi ko sinasabing tama ang ginawa niya. Pero Jackie, hindi rin lahat ng galit niya. Basta na lang sumasabog ng walang dahilan. Ayos din. Ako na nga ang sinaktan at pinagbintangan. Ako pa pala ang masama. Sana, tinutuo ko na lang ang mga paratang kung ganyan ang sama naman pala ng tingin niyo sa akin. Hindi ko na naiwasang sabihin kay Ate Sol ang hinanakit ko, Miss Winnie. Hindi naman talaga lalaki ang problema kung hindi niya dinaldal ang maliit na bagay sa asawa ko eh. Alam niyang seloso si Juan. Hindi ko tuloy mahulaan kung sinasadya niya ba talaga to o magpapaka-inosente pa rin siya. Tuloy nagmadali ako sa pag-iempake. Nasa kabilang barangay lang naman ang bahay ng lola ko. Sa kanya muna ako uuwi hanggat hindi pa naaayos ang gulo sa pagitan namin ni Juan. Mabuti na lang at wala si Juan sa bahay para pigilan ako. Ni hindi ko rin pinakinggan ang pahabol na payo ni Ate Sol sa akin na palamigin muna ang sitwasyon. Takang-taka si Lola Melissa nang dumating ako sa bahay niya nang 10 oras na ng gabi. Magandang gabi po, Lola. Jackie, apo, gabing-gabi na ha. Bakit nandirito ka? Pasensya na po, Lola. Wala po kasi akong ibang mapupuntahan eh. Magtapat ka nga sa akin. Sinaktan ka na naman ba ng magaling mong asawa? Hindi ako nagsalita kagad, Miss Winnie. Bigla kasing umurong ang dila ko. Siguradong kapag nagsalita ako, mauuna muna ang iyak at pipiyok na lang ang boses ko. Kaya naman tumikhim muna ako at huminga ng malalim. Nalasing po kasi si Juan. Nagselos din siya ng walang dahilan. Kaya hindi ako nakapalag nang saktan niya po ako. Akala ko ba nariyan ang hipag mo? Hindi ka man lang ba niya dinipensahan? Yun na nga po, Lole. Si Ate Sol po ang dahilan kung bakit ako sinaktan. Maliit na eksenang nakita niya sa butika. Dinaldal pa niya sa asawa kong makitid ang utak. Ay nako, yan na nga ba ang sinasabi ko? Ilang beses na kitang sinabihan na iwan mo na lang yung asawa mo. Pero Lola, kasal kami ni Juan eh. Hindi ko po ma-imagine ang sarili ko na iiwan siya. Ano namang pakialam ko doon? Hindi niya rin naman ginagamit ng tama ang pagiging haligi niya ng tahanan. Mahal ko po si Juan, Lola. Siguro kapag lumamig na ang ulo niya, pwede na kaming mag-usap ng maayos. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Jackie? Nagmumukha ka ng martir. Hindi kita pinalaki para bugbugin lang ng kung sino-sino dyan. Lola naman. Pakinggan mo ko ngayon, Jackie. Dito ka na lang sa bahay ulit titira. Wala akong pakialam kung magbago man ang reputasyon mo. Basta maprotektahan lang kita. Huwag ka nang maging tanga. Paano po kapag pinuntahan ako rito ni Juan? Huwag kang matakot sa kanya. Ang dami na niyang atraso sa'yo. Oras na magpakita rito sa bahay ang lalaking yan. Ako mismo ang magpapabarangay sa kanya. Hindi na ako nakaangal pa sa naging desisyon ni Lola.
Noon pa man, ayaw na talaga niya kay Juan. Nang makilala ko kasi ang asawa ko, wala na siyang matinong trabaho at mabisyo pa. Pero dahil nagkagusto ko sa kanya, ipinilit ko kay Lola na hindi pa naman huli ang lahat para magbago si Juan. Okay at masaya ang pagsasama namin sa una. Pero kalaunan, lumalabas ulit ang mga dating bisyo ni Juan. Mas lumala pa nga dahil humihingi na siya sa akin ng panggastos. Matustusan lang ang hilig niya. Pero ngayong nakatakbo na ako rito kay Lola, mukhang hindi na nga ako basta-basta makakauwi sa amin. Matuling lumipas ang 3 araw. Pumasok ako sa trabaho at nakiusap sa mga kasamahan ko na huwag kakausapin si Juan sakaling hanapin niya ako sa butika. May munting taguan naman sa counter kung saan pwede kong magtago kapag nandyan siya. Pinapasabi ko na lang sa kanila na kapag nandyan si Juan, itanggi nila na pumasok ako sa trabaho. Naawa sila sa akin dahil dahan-dahan nang lumilitaw sa balat ko ang mga pasa mula sa pananakit sa akin ni Juan. Pagsapit naman ng hapon, sa kabilang kalsada ako dumadaan para makaiwas sa bahay namin. Alam kong nag-aabang sa akin si Juan o di kaya si Ate Sol. Kaso ng mga sandaling yon, mukhang natunugan na nila na umiba ako ng daan. Namataan ko kasi si Ate Sol na nakaabang sa akin malapit sa sakayan. Agad akong namutla. Jackie! Sabi ko na nga ba makikita kagad kita rito. Ate Sol, anong ginagawa mo rito? Ano pa nga ba? Di hinihintay ka. Ano bang kailangan mo, ate? Pinapauwi ka ng asawa mo. Ikaw naman, ang tagal mawala ng tampo mo. Normal lang naman talaga sa mag-asawang nag-aaway. Pasensya na, Ate Sol, pero hindi normal sa mag-asawa na binubugbog ng mister ang misis niya sa hindi pa matibay na dahilan. Pero Jackie, ikaw ang babae. Ikaw na lang ang magpakumbaba. Alam mo naman si Juan, nahihiya magsabi yun ng sorry Naningkit ang mga mata ko nang marinig ang sinabi sa akin ni Ate Sol. Ngayon pa siya nahiya? Hindi nga siya natakot nang halos kalbuhin niya ako sa pagkakasabunot niya intindihin mo na lang, Jackie. Nagselos lang siya Kalokohan! Sino naman ang pagseselosan niya? Lagi naman siyang ganyan, ate. Wala na akong boses sa bahay namin. Palagi na lang akong natatakot. Alam mo, para walang selosang nangyayari sa inyo, dapat sinasabi mo sa asawa mo lahat ng nangyayari sa'yo. Kagaya ng ginawa mo, ate, ha? Ikaw nga nagpahamak sa akin Naging isa lang akong mabuting ate, ha? Ano naman mali doon? Para sa'yo tama ang ginagawa mo, pero masyado ka nang nakakasira ng buhay ng iba. Bakit parang ako pang lumalabas na masama? Dahil wala ka na sa katwiran, ate. Hindi ka lang likas na daldalera, pakialamera ka pa. Galit kong sigaw at nilagpasan ko siya. Nirerespeto ko ang hipag ko, Miss Winnie. Pero sa pagkakataong ito, nawawalan na ako ng galang sa kanya. Mabilis ang hakbang na lumayo ako, pero sinundan niya ako. Jackie! Huwag mo akong tatalikuran! Pasensya ka na, ate, pero sa tingin ko, masaya naman si Juan sa buhay niya ngayon Ayoko nang umuwi sa bahay. Wika ko sa kanya. Sumakay ako sa pinara kong tricycle at tumaas ang kilay ko nang sumakay rin siya. Lantaran niya akong sinundan pa uwi sa bahay ni Lola. Bago pumasok sa gate, hinarang ko na siya. Kahit pa magmakaawa siya sa akin, hindi ako makikinig sa kanya. Sakit at pagkapahiya lang ang natatanggap ko sa pagsasama namin ng asawa ko. Lalo na at sa tuwing tinitignan ko ang mukha ko sa salamin, malinaw ko pa rin nakikita ang mga pasa mula sa mabibigat niyang kamay. Jackie! Pasensya na, ate. Umuwi ka na. Paano naman ang asawa mo? Kaya niyang alagaan ang sarili niya, ate. Hindi niya ako kailangan. Hoy! Huwag mo kasi akong talikuran! Nasa loob lang si Lola, ate. Ayokong makita ka niya. Galit si Lola kay Juan. Baka madamay ka pa. Walang nagawa si Ate Sol nang iwanan ko siya pagkasara ko ng gate. Nagmamadali akong pumasok sa loob at hindi na lumabas pa. Sa bintana nakita ko si Ate Sol na iiling-iling na tumalikod paalis. Sinong pinagtataguan mo, Apo? Lola, ikaw po pala. Oo. Nasa kusina ako nang pumasok ka, pero hindi mo ako napansin. Ano bang nangyayari sa'yo? Pasensya na po, Lola. Sinundan po kasi ako ng hipag ko Nakipag-usap siya sa akin. Sinusubukan akong kumbinsihin na balikan si Juan. Ano? Hindi ako papayag. Tama lang na hindi ka na umuwi sa inyo, iha.
Huwag po kayong mag-alala, Lola. Hindi po ako uuwi doon. Natatakot ako na saktan ulit ako ni Juan. Hayaan mo, kapag ginulo tayo ng asawa mo, isusumbong ko sila sa barangay. Irereklamo ko ang mga yan. Lola, kumalma po kayo. Hindi naman po mangyayari yun eh. Hindi magtatangka na pumunta si Juan dito sa bahay. Wika ako kay Lola, pero mukhang nagkamali ako ng hula, Miss Winnie. Kinaumagahan kasi, narinig ko ang malakas na kalampag sa gate. Wala akong pasok ng araw na yon, kaya sinadya kong late nang bumangon sa kama. Naririnig ko ang boses ni Juan, nagwawala at galit na galit, halatang lasing. Jackie! Lumabas ka dyan! Kausapin mo ako! Malakas niyang tawag mula sa labas. Biglang nawala ang antok ko at bumalikwas ng bangon. Natanaw ko si Lola Melissa mula sa bintana, palapit na sa gate. Juan, ano bang ginagawa mo? At nag-iingay ka dyan? Lola Melissa! Alam kong nandyan si Jackie! Ilabas niyo siya! Ano ngayon kung nandito ang apo ko? Huwag ka nang umasa na makakauwi pa siya sa inyo. Hindi na ako papahayag. Aba, inalagaan ko ng 20 taon mahigit ang apo ko. Tapos, bubugbugin mo lang. Lola naman! Tinanong mo ba si Jackie kung bakit ko siya sinaktan? Naglolo ko yung apo niyo eh. Nakikipaglandian kahit na may asawa na. Nakikipaglandian lang naman pala ang apo ko sa iba eh. Bakit hindi mo siya nireklamo? Pwede kang magsampa ng kaso. Hindi mo siya kailangan saktan pa. Mas lalong nagalit si Juan at kinalampag ang gate. Lumikhayo ng ingay kaya napasilip ang mga kapitbahay sa kani-kanilang bintana. Kabado, nagmamadali akong bumaba. Juan, ano ba? Hindi ka na nahiya. Dinala mo pa rito ang pagkalasenggo mo. Jackie! Bakit ba hindi ka na umuwi sa bahay? Talagang natiis mo akong wag kausapin? Pati ate ko, iniiwasan mo? Oh, ano ngayon? Huwag mong sabihing dinaldal na naman ni Ate Sol na hindi na ako babalik sa bahay. Umalis ka na nga, pwede ba? Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka sumasama sa akin pa uwi! Hayaan mo siya, Jackie. Tatawag na ako ng pulis ngayon. Tumalikod si Lola Melissa para pumasok sa loob ng bahay. Pero bago pa man siya makalayo, Miss Winnie, nakapasok na si Juan sa bakuran. Nagawa niyang buksan ang gate namin dahil nakarehas lang naman ang style noon at nadudukot mula sa labas para mabuksan. Sa bilis ng pangyayari, hindi ko napigilan si Juan nang lapitan niya si Lola Melissa at akmang iho-hostage. Ha? Lola! Ano, Jackie? Sige, magmatigas ka nang mamatay na ng tuluyan ang lola mo! Hayop ka, Juan! Juan, ano ba? Bitiwan mo ang lola ko! Bakit ko naman gagawin yun? Halos himatayin ako sa nerbiyos nang makita kong may kinuha sa bulsa ng pantalon niya si Juan. Isang Swiss knife. Itinutok niya ang patalim noon sa leeg ni Lola. Kaagad akong pumalahaw. Diyos ko! Juan! Huwag mong sasaktan ang lola ko! Napakahayop mo talaga! Kapag hindi ka sumama sa akin, papatayin ko ang lola mo. Tutal, wala na din naman akong kwenta eh. Bakit ka ba nagkakaganyan, Juan? Mabait ka naman dati ah. Please, wag mong saktan ang lola ko. Hayop ka, Juan! Talagang ipakukulong kita kapag nakawala ako rito! Tumahimik ka, tanda. Baka nakakalimutan mo. Kaya kong butasin ngayon ang leeg mo. Wag! Maawa ka, Juan! Halos maihi ako sa suot kong shorts nang makitang kumikislap ang patalim sa lieg ni Lola. Natatakot ako kay Juan pero kailangan kong magdesisyon para sa kaligtasan naming dalawa. Kaya sa kabila ng galit na nararamdaman ko, pinili kong magmakaawa. Juan, baka naman pwede nating pag-usapan to. Huwag mong saktan si Lola. Kasalanan mo to. Pinalaki mo pa ang gulo. Ikaw lang naman ang gusto ko, Jackie. Gusto ko lang na umuwi ka na sa bahay. Tila nawawala sa sariling wika si Juan. Napatitig ako sa kanya. Tsaka ko palang nakita ng malinaw na maputla ang mukha niya. Nangangalumata at humpak ang pisngi. Pawisan at mukhang dugyot. Mailap ang mga mata na para bang sinasapian. Juan, gumagamit ka na naman ba? Ano? Sasama ka ba sa akin o hindi?
Aray! Nasasaktan ako! Sumagot ka na, Jackie! Oo, Juan. Sasama na ako pauwi sa'yo. Huwag mo lang sasaktan ng lola ko. Apo, huwag kang sumama sa hayop mong asawa! Tumahimik ka! Marahas niyang binitiwan si Lola kaya napasubsob siya sa damuhan. Patakbo kong lumapit kay Lola Melissa. Lola! Diyos ko! Okay lang po ba kayo? Napakahayop mo, Juan. Sa tingin mo ba, papayagan pa kitang isama ang apo ko? Bakit? Sa tingin mo ba, aalis ako dito nang hindi siya kasama? Napasigaw ako ng hablutin ni Juan ang braso ko, kaya napilitan akong sumunod sa kanya. Napaiyak ako sa sobrang takot, lalo na at itinutok niya sa akin ang hawak niyang kutsilyo. Juan naman, baka pwedeng ilayo mo sa akin ang kutsilyong yan. Akala mo ba hindi ko alam? Ilang beses kitang pinuntahan sa butika. Nagtatago ka lang. Pero mabuti at nakita ka ni Ate Sol. Siya ang nagsabi sa akin na nandito ka. Napatiimbagang ako. Si Ate Sol na naman. Sa halos buong pagsasama namin ni Juan, palaging may ambag ang hipag ko sa pag-aaway namin. Hindi na ba talaga mangyayari na ititikom niya ang bibig niya? Palagi na lang akong napapahamak dahil sa kanya, Miss Winnie eh. Labag man sa kalooban ko, napilitan akong sumama kay Juan na umuwi ng bahay. Naiwan si Lola at hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na i-check kung okay lang ba talaga siya. Ngising aso si Juan nang pumasok kami sa loob ng bahay. Pati mga kapitbahay namin, nagbubulungan pero naririnig ko na naman. Tanga raw ba ako, bobo o martir? Dahil kahit ilang beses akong sinaktan ni Juan, umuwi pa rin daw ako ng bahay. Hindi lang nila alam ang pinagdaraanan ko, kaya ako napilitang umuwi. Sinalubong kami ni Ate Sol. Oh, Jackie, himala at umuwi ka na. Siyempre ate, mahal ako ng asawa ko eh. Kahit ano pa ang pinagdaanan naming dalawa, uuwi pa rin siya sa akin. Bakit hindi ako mapipilitang sumama sa'yo? Tinutukan mo ng kutsilyo ang lola ko eh. Siyempre, kontrabida ang lola mo eh. Saka huwag ka nang umangal. Nakakalimutan ko minsan kung paano magpasensya. Baka masaktan na naman kita eh. Ay, mabuti naman at umuwi ka na, Jackie. Nako, nitong mga nakaraang araw, hindi ko masaway ang kapatid ko. Sinasabay sa pag-inom ang paghit-hit. Pasensya ka na ha. Kinulit niya ako eh. Kaya nakapag-loan ako. Ikaw ang ginamit kong garantor. Ano? Narinig mo bang sinasabi mo, ate? Ginawa mo akong garantor sa utang mo? Abay, bakit naman hindi? Kinukulit ako ng asawa mo eh. Kaya binili ko ng pambisyo niya ang perang inutang ko. At saka total narito ka na rin naman, bayaran mo na lang ha. Nasa 3,000 lang naman yon. Gusto kong sakalin ang sarili ko dahil sa labis na konsumisyon, Miss Winnie. Akala ko makakahinga na ako ng maluwag nang lumayas ako dito sa bahay. Hindi ko akalaing sa pagbalik ko, bagong problema na naman ang kahaharapin ko. Hindi, utang mo yan ate, kaya ikaw ang magbabayad. Pero Jackie, nangutang ako dahil kay Juan. Isa pa, obligasyon mo naman yun eh. Kung tutusin nga, kayo nga ang may utang sa akin. Juan naman, bakit kasi kailangan mo pang gumamit ng pinagbabawal na gamot? Sinisisi mo ko? Talaga? Kasalanan mo eh. Naglayas ka pa kasi. Kung hindi mo ako iniwan, hindi ako ihit-hit. Bakit hindi ako aalis? Sinasaktan mo ako. Tapos ngayon, binigyan mo pa ako ng problema? Alam mo, Jackie, huwag mo nang sisihin ang asawa mo kung natuto siya ng mga bisyo na yan. Dapat nga, suportahan mo eh. Mas lalong sumakit ang ulo ko dahil sa narinig. Kung ipagpapatuloy ko ang pakikipagdebate sa kanya, sigurado namang hindi ako mananalo. Kaya naman matinding pagpigil ang ginawa ko sa sarili, wag lang silang mapagsalitaan ng hindi maganda. Nanahimik na lang ako habang hindi pa naiisipan ni Juan na saktan ulit ako. Huwag ka na magreklamo, Jackie. Alam mo naman na madalas ako makalimot, di ba? Mamaya, masaktan na naman kita eh. Lagi na lang, Juan. Sana magbago ka naman. Bakit? Gusto mo ba talagang masaktan, ha? Nanlaki ang mga mata ko nang iangat na sana ni Juan ang kamay niya para bigwasan ako. Mabuti na lang hindi niya tinuloy.
Sa halip, tinalikuran niya ako at pumasok siya sa kwarto. Si Ate Sol naman ang hinarap ko. Anong klaseng kamandagbang meron ka, Ate Sol? Hindi ako kagaya mo na kinukonsinti ang bisyo ni Juan. O bakit hindi? Maswerte ka nga at may asawa ka eh. Bakit ba napakababaw mong mag-isip, ate? Ano bang gusto mo, Jackie? Maging mahirap ang sitwasyon nyo? Alam mo, kung hinahayaan mo lang sana ang asawa mo sa gusto niya, sigurado ko hindi kayo magkakagulo. Mali ang ginagawa mo, ate. Hindi mo siya dapat hinahayaang gawin ng mga bagay na alam mong mali. Tapos, pinagsasabi mo pa sa iba? Syempre naman, ate ko Hindi ako papayag na ikaw lang ang sundin ni Juan. Dapat ako ang mas pinakikinggan nyo. Umiling ako at sinamaan ng tingin si Ate Sol. Hindi ko akalaing habang tumatagal, nakikita ko na ang tunay niyang ugali, Miss Winnie. Hindi lang siya daldalera. Minamanipula pa niya kami ng asawa ko para mag-away. Kaya mukhang kailangan kong magmatsyag para malaman kung bakit niya ba talaga ginagawa ang bagay na ito. Nang sumunod na mga gabi, maaga akong nagpahinga sa kwarto. Salamat na lang at hindi ko na napapansin na umiinom si Juan. Nagtatrabaho na rin siya at kahit maliit lang ang kita niya sa pamamasada sa gabi, ayos na rin dahil nakakapag-abot siya ng pera sa akin. Ganito ang ugali niya nung bagong kasal kami. Nagbabago lang ang pananaw niya kapag nakakarinig ng kung ano-anong salita mula kay Ate Sol. Jackie, mahal. Ang aga mong nagpahinga. Nahiga lang naman ako. May iuutos ka ba? Wala. Huwag kang mag-alala. Makikipag-usap lang ako. Pasensya na ha. Simula kasi nang makita kong tinutukan mo ko ng kutsilyo, natakot na ako sa'yo. Pasensya ka na, Jackie, ha. Nawala lang talaga ako sa sarili ko noon. Nasa impluensya kasi ako ng drugs noon eh. Kahit na, wala naman akong ginusto kundi ang mapabuti ang kalagayan natin eh. Wala ka kasing ibang inisip kundi ang sarili mo lang eh. Ayaw mo pa rin tigilan yung bisyo mo. Hindi kagad sumagot si Juan sa sinabi ko. Saglit niya akong tinitigan. Pagkatapos umatras, tinaasan niya ako ng kilay tsaka siya na mewang. Sinusumbatan mo ba ako, Jackie? Hindi naman sa ganon, Juan. Pero ang gusto ko lang maging payapa naman ang pagsasama natin. Nakakapagod na kasi kung palagi na lang tayong nag-aaway eh. Paano naman tayo magiging payapa kung ikaw mismo nagsisimula ng away? Ako? Anong ginawa ko? Nagtatrabaho lang naman ako ng maayos eh. Sa totoo lang, obligasyon mo nga to eh. Parang akong sumasalo sa'yo. Mas marami ka pang gastos sa bisyo mo kesa sa mga pangarap natin eh. Kaya ginagawan mo ko ng kahihiyan. Kaya ka nagpapahawak ng kamay sa ibang lalaki? Ganun ba? Alam mong hindi totoo yan. Nagpaliwanag na ako sa'yo noon. Ako pa ang ginagawa mong masama. Ako na nga ang naiskandalo eh. Alam mo, Jackie, hindi ka na makakapagtago ng sikreto sa akin. Dahil alam ni Ate Sol ang lahat ng galaw mo. At sinasabi niya sa akin yun. Tapos tatanggi ka pa? Hindi lahat ng sinasabi ng mabait mong ate, totoo! Sinisiraan mo ba ang ate ko? Nagulat ako nang bigla siyang lumapit sa akin at hinablot ang braso ko. Nakaramdam na naman ako ng takot. Sigurado ko, kakampihan niya si Ate Sol sa pagkakataong ito kasi iniisip niya naging totoo lang ang hipag ko sa mga sinasabi niya. Samantalang ang mga paliwanag ko, puro kasinungalingan lang. Ganito sila palagi eh. Kaso hindi ako lumalaban dati pero hindi na ako papayag na masaktan pa nila ngayon. Kaya kahit alam ko na likas kay Juan ang pagbuhatan ako ng kamay, malakas ko ring tinabig ang kamay niya. Alam mong hindi ko sinisiraan ang ate mo, pero hindi ko alam kung anong meron sa bibig ng babaeng yan at naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya. Siyempre, kapatid ko siya eh. At si Ate Sol lang ang nagsusumbong sa akin ng lahat ng mga bagay na ginagawa mo na hindi ko nakikita. Paano naman ako, Juan? Tinatrato mo akong sinungaling. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ko basta-basta ibinibigay ang tiwala ko. Lalo na sa'yo, Jackie. Dahil kung talaga mahal mo ko, ibibigay mo ang lahat ng gusto ko. Naririnig mo bang sinasabi mo? Ako pa talaga ang bubuhay sa'yo? Napakawalang hiya mo naman. Hindi pa ba sapat sa'yo na sumama ako kahit labag sa kalooban ko? Sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang pangako, Miss Winnie.
Humigpit yon ng humigpit, kaya naman umangal na ako. Nararamdaman ko na kasi na nagdurugo na ang gilagid ko. Sapilitan akong nagpumiglas hanggang makawala sa mahigpit niyang pagkakahawak. Umatras ako at nagsumiksik sa ulunan ng kama. Palibhasa, yan lang naman ang kaya mong gawin. Ang saktan ako! Labag sa kalooban mong umuwi dito dahil hindi ka na makakalandi sa mga lalaking lumalapit sa'yo, ganun ba? Tsaka na lang tayo mag-usap, Juan. Kahit pala hindi ka nakahit-hit o lasing, hindi pa rin maayos ang takbo ng utak mo. Marumi ka pa rin mag-isip. Huwag mo akong tatalikuran! Napasigaw ako nang hilahin niya ang braso ko paharap. Sabay lagabak ng palad niya sa pisngi ko. Halos humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko nang maramdaman ang bigat ng palad niya. Dito na ako nagsimulang umiyak. Nanginginig ang mga labi ko pero hindi ko magawang sumagot sa kanya. Pakiramdam ko napaka-unfair ng mundo, Miss Winnie. Galit ako kay Juan pero mas lamang ang takot ko sa pwede niyang gawin sa akin. Sumentro ang atensyon ko kay Ate Sol na naging dahilan ng palagi naming pag-aaway ng asawa ko. Sakto kasing sumilip siya sa may pinto kaya hindi na ako nakapagpigil pa. Ikaw, kasalanan mo to Oh, ano na naman ang ginawa ko? Sumilip lang ako dahil nariyan na ang maniningil ng lending. Hihingi ako ng pambayad sa'yo. Hindi ako magbabayad. Inutang mo yan, kaya ikaw ang maghahanap ng pambayad. Aba, Jackie, hindi naman yata tama yan. Inutang ko lang naman to dahil sa kapatid ko. Dahil iniwan mo siya. Tapos ngayon, ako pa ang maghahanap ng solusyon sa problema nyo? Mahiya ka naman sa akin. Ikaw ang mahiya sa akin, Ate Sol. Nangutang ka para sa droga? Mga buwisit pala kayo Tumahimik ka! Tumigil ka! Singhal ni Juan sabay suntok sa tiyan ko. Napaatras ako sa sakit kaya naman hindi ko na napigilang mapaupo sa kama. Galit na hinarap ko ang asawa ko at hindi pa siya nakontento sa ginawa niya ha. Malakas niyang hinila ang buhok ko at halos ingudngod ako sa kutsyon. Imbis na umawat si Ate Sol dahil siya ang dahilan kung bakit kami nagkakasakitan ni Juan, narinig ko pa siyang ginagatungan ng ginagawa ng asawa ko. Ayan, sumasagot pa kasi. Kasalanan mo yan, buti nga sa'yo. Sige Juan, turuan mo pa ng leksyon niyang asawa mo. Ano ba? Bitiwan mo ako, nasasaktan na ako. Wala akong pakialam. Pinapainit mo ang ulo ko, kaya magdusa ka. Sumusobra na kayo. Ipakukulong ko kayo. Tandaan niyo yan. Anong ipakukulong? Ikaw ang ikukulong ko dito sa kwarto. Hindi ka na makakalabas pa. Ipagpatuloy mo lang yan, Juan. Ako na lang ang hahanap ng pitaka ng babaeng yan. Ang damot-damot. Sawa na akong magpasensya sa'yo ha, Jackie. Sumusobra ka na. Gustuhin ko mang magpumiglas, mas malakas ang pagkakahawak sa akin ni Juan. Sa huli, matagumpay na nakuha ni Ate Sol ang pera ko kaya napapadyak ako sa kagustuhang mabawi ito. Sinubukan kong sundan si Ate Sol pero hinila ko ni Juan. Galit na inihagis niya ako sa kama. Anong binabalak mo? Lalabas ka? Tapos bigla kang tatakbo? Alam ko na kung anong balak mo. Hindi mo na kami maloloko pa. Hindi kita patatakasin dito. Hindi ako papayag na iwan mo ako. Bakit mo pa ako ikukulong dito kung sasaktan mo rin lang naman ako? Hayaan mo na akong umuwi sa lola ko. Para ano? Para kumbinsihin ka na naman na matandang yun para isumbong ako sa pulis? Hindi pwede. Di bali nang mabulok ka sa kwarto na to. Wag! Maawa ka! Wag mo akong ikulong dito! Wala ka nang magagawa. Nakapagdesisyon na ako. Bakit ba napakahayop mo? Asawa mo ako pero ginaganito mo ako! Kasalanan mo yan Ang tigas kasi ng ulo mo. Kung tutuusin, tama si Ate Sol Naghahanap ka lang ng tiyempo para iwan ako. Kaya dito ka lang. Mas naging marahas ang pagtulak niya at dali-daling lumabas ng kwarto. Napaiyak na lang ako nang halos maipit pang daliri ko sa pagkakasara niya ng pintuan. Ang masahol pa ron, mukhang nilak niya ang pinto namin. Wala akong nagawa kundi pukpukin ng malakas ang pintuan. Nagmamakaawa na buksan niya ito at palabasin ako. Ang dating bahay na pinangarap namin ng aking asawa naging impyerno. Para akong bilanggo sa sarili kong tahanan. Juan! Buksan mo ito! Maawa ka naman sa akin!
Pero hindi ko narinig na sumagot ang asawa ko. Sa halip, 3 katukan narinig ko at maya-maya pa nagsalita si Ate Sol sa kabilang dingding. Kung nakinig ka lang sana sa akin, baka malaya ka pa sa paglabas. Kaso, habang tumatagal, nagiging matigas na ang ulo mo Kasalanan mo ang lahat ng to, Sol. Hayop ka! Anong klaseng hipag ka? Bakit akong sinisisi mo? Ang asawa mo ang nanakit sa'yo. Naging honest lang naman ako sa pagsumbong sa kanya ng mga nakikita kong ginagawa mo. Pasalamat ka nga kasi hindi ako katulad ng iba dyan. Concerned ako sa inyo na mag-asawa. Concerned? Kailan ka pa naging concerned sa amin? Demonyita ka? Kapag ako nakawala rito, ikaw ang una kong sasaktan. Hayop ka! Ay, kawawa ka naman. Buti sana kung makakalabas ka pa dyan. Paano kung hindi na? Walang hiya ka! Hayop! Alam mo, Jackie, marami akong ikukwento sa'yo. Matutuwa ka kasi gumawa ko ng excuse letter kanina. Ginamit ko ang pangalan mo. Sinabi ko na malubha ang lagnat mo. Tapos umutang ako ng pera sa pinagtatrabahuhan mo, alam mo ba? Binigyan nila ako ng 5,000. Ha? Ang kapal-kapal ng mukha mo. Sana makarma ka sa pinaggagawa mo. Makalabas lang ako rito, ipakukulong kita. Nanggigigil kong sigaw, pero halakhak lang ang ginanti sa akin ng halimaw kong hipag. Pakiramdam ko kasi, Miss Winnie, hindi na siya tao. Para bang isang iglap, nagbago ang pakikitungo niya sa akin. May ugali pa siyang mang-agaw ng mga bagay na hindi naman talaga sa kanya. Hindi ko rin nagustuhan ang ginawa niyang pangungutang sa pinagtatrabahuhan ko at ako pa talaga ang ginawa niyang rason. Napaiyak ako habang nakasubsob sa kama. Hindi ko alam kung paano makakalabas sa bahay na ito nang hindi nila napapansin. Kapag sinira ko naman ang bintana namin, siguradong nakaabang na si Juan sa labas bago pa man ako makatakas. Nakatulog ako dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Hindi ko na namalayan ang oras. Naramdaman ko na lang na bumukas ang pinto at pumasok si Juan. Kagaya ng nakagawian, lasing na naman siya. Kaagad na nawala ang antok ko pero nagpanggap pa rin akong natutulog. Susuray-suray siyang naupo sa kama at hinahaplos ang buhok ko. Ikaw kasi, napakabungangera mo. Kaya nasaktan naman kita. Ayoko lang naman na iwan mo ko Mahal kita, Jackie. Pero hindi ko gusto na nalalaman ko mula kay Ate Sol na kung sino-sino ang kinakausap mo. Lalaki man o babae. Gusto ko, ako lang ang kausap mo. Ako lang ang lumalapit sa'yo. Aniya, napalunok ako pero hindi pa rin ako gumalaw. Sa pagkakataong ito, malinaw na ang isip ko. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Dahil kapag hinayaan ko si Juan na api-apihin lang ako, mas lalo lang akong magiging kawawa. Nagpatuloy ang paghaplos niya sa buhok ko hanggang sa matiyak kong handa na akong kumilos. Malakas ko siyang sinipa sa pagitan ng kanyang mga hita. Miss Winnie, umangil si Juan, umungol sa sobrang sakit at naggagalaiting napatingin sa akin. Bruwa ka! Patawarin mo ko, Juan. Mahal kita, pero hindi ko na kayang makisama pa sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Iiwan na kita. Magsama kayong dalawa ng ate mo. Wika ako sabay takbo palabas ng kwarto. Kaso nga lang naabutan ako ni Juan. Kahit lasing siya, may lakas pa rin siya para hablutin ako. Kahit pa sa niya ang pagitan ng mga hita sa sakit. Akala mo talaga magagawa mo akong takasan? Gaga ka! Bitiwan mo ako! Dito ka lang! Huwag ka nang umasa! Marahas ko rin siyang tinulak kaya napahiga siya sa kama. Sinamantala ko ang pagkakataon. Siya naman ang kinulong ko sa loob ng kwarto. Ikinandado ko ang pinto sabay karipas ng takbo. Hindi ko na pinansin pa ang mga sigaw ni Juan o kahit ang paglabas ni Ate Sol sa kwarto niya na nagtataka siguro sa ingay na ginawa namin. Hingal na dumaan ako sa madidilim na bahagi ng kalsada. Wala nang dumadaang sasakyan kaya akala ko hahagulgol na lang ako sa kawalan ng pag-asa. Marami pa namang pag-alagalang aso sa parting yun ng kalsada tuwing gabi pero kailangan kong makipagsapalaran, Miss Winnie. Kaya kahit alam kong mahirap, tumakbo ko at nagmamadaling tinahak ang bahay ni Lola Melissa. Umiiyak na kinalampag ko ang gate nang makarating ako.
Hindi ko pinansin kung umabot ako ng halos 1 oras sa paglalakad na may halong takbo. Ang importante, makalayo ako sa hayop kong asawa. Lola! Lola! Tulungan niyo po ako! Ay, sino ba yan? Abay, oras na ng gabi apo ko! Nagmamadaling binuksan ni Lola ang gate. Nagyakapan kami sabay humagulgol ako ulit. Diyos ko, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ganito ang itsura mo, apo? Lola, si Juan, sinaktan na naman niya ako. Yan ang haba ang sinasabi ko eh. Bakit ba kasi ang tigas ng ulo mo? Hindi na ako papayag na bumalik ka pa kay Juan. Pero Lola, ano na po ang gagawin natin? Irereklamo ba natin siya? Pwede naman, iha. Pero ang tanong, kaya mo ba? Alam ko, mahal mo si Juan at alam ko na masasaktan ka oras na may mangyaring masama sa kanya. Isipin mo naman ang sarili mo, apo. Ayokong pangunahan ka kagaya ng ginagawa nila sa'yo. Kaya bibigyan muna kita ng pagkakataon para magdesisyon. Pero Lola, hindi lang naman po si Juan ang nanakit sa akin eh. Pati si Ate Sol, ipinakita na rin niya ang pangit niyang ugali. Alam ko, apo. Pero kumalma ka muna. Ayusin mo muna ang sarili mo. Pag-isipan natin ang mga susunod na hakbang. Ayokong sumabit tayo kapag gumawa tayo ng mga desisyon na walang kasiguraduhan. Huminga ng malalim si Lola. Pumapatak na rin ang luha niya sa awa niya sa akin. Gayunpaman, pilit kong inayos ang sarili ko. Ako pang umakay kay Lola papasok sa bahay. Kinakabahan ako dahil baka mamaya o bukas nariyan na naman si Juan. Baka manggulo na naman at mag-iskandalo. Hindi ako nakatulog ng maayos kahit pagod at bugbog ang katawan ko. Inisip ko ang mga bagay-bagay, kung ano ang magiging solusyon ko sa problemang ito. Tama si Lola, ako lang ang makapagbibigay ng kasagutan sa lahat ng problema ko. Kailangan lang pag-isipan ko itong mabuti. Naisip ko, mahal ko nga ang asawa ko pero hanggat hindi siya nakakatikim ng leksyon, hindi siya kailanman magbabago. Kaya siguro hindi na masama kung ireklamo ko siya. Kinaumagahan, nagpunta kami sa barangay para ireklamo si Juan. Tinulungan nila kami para ipatawag ang asawa ko sa barangay. Ang plano ng kapitan ayusin muna ang gusot sa pagitan naming dalawa. Magkapirmahan, depende sa magiging desisyon namin. Ano bang naging desisyon mo, iha? Kailangan dumistansya si Juan sa akin, Lola. Magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng magkabilang panig. Hindi siya lalapit sa akin at ganun din ako sa kanya. Sa tingin mo ba, papahayag ang asawa mo? Bago pa man ako makasagot, dumating si Juan kasama ang hipag ko na si Ate Sol. Parehong mataliman tingin nila sa akin. Ang kapal din naman ang mukha mo para ipatawag kami ng kapatid ko. Bakit ate? Natatakot ka ba na madiskubre ng mga taong mga sikreto nyo? Anong sikreto? Wala kaming tinatago. Hindi kagaya mo, marami kang lalaki. Nakita pa kita, nakikipaghawakan ka ng kamay kahit may asawa ka na. Napakalandi mo! Yan kasi ang hirap sa'yo ate. Daldal ka ng daldal. Hindi mo naman inalam kung ano talaga ang totoong sitwasyon. Hindi ako kailanman nagkakamali, no? Singhal niya sa akin. Sa pagkakataong ito, lumakas na ang loob ko, lalo na at naiirita na ako nang makita ang pagdidilat ng mga mata niya, pati na ang pagtaas-taas ng kilay niya. Kaya naman hindi na ako nakapagpigil. Malakas ko siyang sinampal. Tila hayop na dadaluhong na sana sa akin si Ate Sol, pero inawat naman kami ng mga kabarangay namin. May mga nanonood na umaangal at kumakampi kina Ate Sol. Pero may naririnig din ako na ginagatungan pa ang ginawa kong pagsampal. May narinig akong nagsabi na buti nga sa kanila. Pero hindi ko na lang pinansin pa ang mga yun. Pilit kasi kaming pinaglalayo at sinimulan na ang pag-uusap. Halos lahat ng sinalaysay ko tinanggi nila, Miss Winnie. Ang daming sinabi ni Ate Sol. Para bang siya pa ang naging abogado ni Juan na noong mga sandaling yun, mo maamong tupa na hindi nagsasalita. Para bang inaasa niya sa atin niya ang magiging desisyon ng chairman namin. Naging mabuting asawa ko sa iyo, Juan. Pero anong ginawa mo? Inabuso mo ang kabaitan ko. Sinasaktan mo ko. Nagawa ko lang naman yun dahil nga nasaktan ako sa ginawa mo.
nakikipaglandian ka habang nasa labas ng bahay. Anong gusto mong gawin ko? Matuwa? Ay nako mga mare, totoo yan. Nahuli ko pa nga minsan ang hipag ko na nakikipaghawakan ng kamay sa bumibili sa butika nila. Abay walang galang sa pagkababae niya. Tumahimik ka! Lahat na lang na lumalabas dyan sa bibig mo, puro kasinungalingan. Paulit-ulit ka na lang. Ilan pang mga saloobin ang sinabi ko, kagaya na lang ng lantaran nilang pangungutang sa tindahan at pinapabayaran sa akin. Pati na rin ang paglo ni Ate Sol na ang dahilan niya para sa bisyo ng kapatid niya. Kaso puro tanggilang si Juan, ginagatungan ito ng maldita niyang ate. Kaya naman nag-request ako kay chairman na hindi ako makikipagbalikan sa asawa ko at kung pwede magpirmahan na lang kami para wag na siyang lumapit sa akin at ganun din ako sa kanya. Sa huli, nasunod din ang gusto ko at pinutunayan yun ng chairman. Kinausap ko rin ang amo ko sa butika pati na rin ang ibang kakilala. Ipiniliwanag ko sa kanila ng maayos na wala akong kinalaman sa mga inutang ni Ate Sol sa kanila. Gumawa pa kami ng kasunduan kaya literal na si Ate Sol na rin ang sisingilin nila pagdating ng araw. Hindi ko akalain na mamasamain pala yun ang hipag ko. Sa mga sumunod na araw, hindi na natigil ang paninira niya. Sa trabaho may mga bulong-bulungan na akong naririnig. Sa mga dating kapitbahay, ramdam ko ang pag-iwas nila sa akin na para bang may ginawa akong masama. Kapag naglalakad naman ako sa kalsada at nagkataong nandyan siya, sinasadya niya akong paringgan. Nako mga mare, nariyan na naman ang malandi. Sigurado ko araw-araw may ka-holding hands ang babaeng yan. Kung alam ko lang sana, hindi na ako pumayag na pakasalan siya ni Juan. Ang hirap kasi sa iba dyan, masyado ang pag-iisip. Tapos puro polusyon ang lumalabas sa bibig. Kaya siguro walang lalaki ang gustong pumatol sa kanya Ayan matandang dalaga na kasi natatakot na maging biktima ng pagiging pakialamera niya. Gigil kong ganti. Habang tumatagal parang naging mas madali na sa akin ang pagsagot-sagot sa kanya. Oo, may pirmahan po kami pero nagsasalita lang naman ako sa tapat ng kalsada. At hindi ako kailanman gagawa ng paraan para makalapit pa sa kanya. Sa halip na tumahimik, mas ginanahan pa siyang sumagot, Miss Winnie. Palibhasa, akala yata kung sino siyang berhen. Umaastang mabait, pero demonyita naman pala. Hay nako, kung makapagsalita, akala naman natin hindi siya matandang dalaga. Kawawa naman, hindi man lang nakatikim ng aruga, kaya siguro nagpapapansin. Mapang-asar kong wika na mas lalong ikinausok ng ilong niya sa galit. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ng sarili niya, Miss Winnie. Sumugod na siya sa kinaroroonan ko. Marami ang nakakita ng umangat ang kamay niya at lumagapak sa mukha ko. Dito kumulo ang dugo ko. Gumanti ako sa kanya. Hinila ko ang sombrerong suot niya. Literal kaming nagsabunutan sa gitna ng kalsada. Sa oras na to, ayoko nang magpatalo pa ha. Mabuti na lang nagsimula nang makialam ang ilan sa mga nakakita sa ginawa naming dalawa. May mga nagsisigawan, may nakikiawat at may nagpapakalma pa sa akin. Sa susunod, huwag ka nang umasa na sabunot lang ang matatanggap mo galing sa akin. Kakalbuhin na talaga kita! Hindi ako natatakot sa'yo, ate. Akala mo nakalusot ka na, ha? Humanda ka! Pagdudusahin kita! Nanggagalaiti niyang sambit. Dumating naman kagad ang mga tanod at tuluyan na nga kaming pinaglayo. Pinauwi ako sa bahay. Si Ate Sol naman pinapasok na sa kanila. Naiwan niya ang sombrero sa kalsada. Gusto ko sanang iwan yun doon pero hindi ko alam kung bakit nanghihinayang ako at dinampot ko yun. Hindi ko na lang sinabi kay Lola Melissa ang nangyaring kaguluhan. Ayoko nang bigyan pa ng sakit ng ulo si Lola Pero sa totoo lang, hindi na ako makatulog ng maayos. Tuwing gabi, iniisip ko kung hanggang kailan ako guguluhin ni Ate Sol. Para bang kahit saan ako pumunta, baon ko ang takot sa mga pagbabanta niya. Hanggang sa isang araw, nagulat ako nang may magtapon ng patay na aso sa harapan ng bakuran namin. Umalingasaw ito at kumalat sa mga kapitbahay. Hindi namin kagad na-diskubre ang tungkol doon dahil hindi ko napansing nasa bandang sulok pala ng halamanan hanggang sa isa sa mga kapitbahay ko ang nagreklamo. Napakawalang naman! Sino ba ang magtatapon ng patay na aso dyan sa bakuran? Oo nga po, Lole. Ang baho. Siguro, kailangan nating ipacheck ang CCTV. Baka naman may mahagip sila.
Naitanong ko na yan kanina, Lola, pero sira daw ang CCTV sa kalye natin. Kung may daraan man, wala talagang makakaalam kung sino. Nalulungkot kong wika, pero isa sa mga kapitbahay ang lumapit sa akin. Pabulong niyang sinabi na nakita niya raw ang hipag ko na pasilip-silip sa may gate kaninang madaling araw, sabay tapo ng patay na aso. Hindi lang yun, maraming beses na rin na napapansin nila si Ate Sol na dumaraan ng alanganing oras na para bang may binabalak na masama. Naireklamo na natin sila sa barangay, pero bakit hindi pa rin sila tumitigil? Hindi ko po alam, Lole. Wala na akong balita kay Juan. Mukhang tinutuunan niya ang pag-iwas sa akin. Kaso si Ate Sol, ayaw niya akong tantanan eh. Wika ko sabay iling. Isa sa mga kapitbahay namin na nagkomento na kung siya daw ang nagkataong ginawa ng ganito ni Ate Sol, baka ipinakulam na niya ang hipag ko. Wala namang kakaiba sa sinabi niya, Miss Winnie. Pero hindi ko alam kung bakit bigla itong nagliwanag sa isipan ko. Para bang nakaisip ako ng isang magandang paraan kung paano nila titigilan kami. Kabado ko pero ilang beses ko ring tinimbang kung kaya ko bang gawin ang bagay na yon. Hanggang sa isang gabi nakapagdesisyon na ako. Base sa pagtanong-tanong ko, may isang mangkukulam daw na nakatira malapit sa tulay. Siya si Mang Ando, isang kapitbahay namin ang nagturo kung saan siya mahahanap. Nakikipag-usap raw ang matanda kapag may dala akong pera. Kabado man pero nilakasan ko ang loob ko dahil ako rin naman ang makikinabang kapag naparusahan na si Ate Sol. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit na barong-barong. Tahimik ang paligid, malamig at tanging lagaslas ng tubig mula sa sapa ang maririnig. Nagtao po ako at tumambad sa harapan ko ang isang payat na matanda. Maputi ang buhok niya, may nunal sa kaliwang pisngi. Medyo singkit ang mga mata. Tao po? Mang Ando? Oh, ako nga yun. Anong kailangan mo, Iha? Pwede ko ho ba kayong makausap? Depende yan kung meron kang... Huwag niyo na po akong ipahiya, Mang Ando. Bago ako pumunta rito, pinaghandaan ko ng pagkikita natin. May dala po akong pera. Lumawak ang ngisi ni Mang Ando. Binuksan niya ang siwang ng kanyang pinto at pinapasok niya ako. Dito isinalaysay ko ang problema ko at kung ano ang mga gusto kong maging solusyon. Iiling-iling si Mang Ando. Pambihira. Matagal ka na palang nagdurusa, Iha. Bakit ngayon ka lang lumapit dito? Hindi naman po kasi ganun kadali ang magdesisyon ng mga bagay na ito Natatakot pa rin po ako, Mang Ando. Ibang usapan po kasi ito Pero kung hindi ko tuturuan ng leksyon ng hipag ko, palagi niya na lang po akong aapihin. Ang dami na niyang ginawang masasamang bagay sa akin. Ay, nako. Di bale, tutulungan pa rin naman kita. Pero... Alam ko na po. Heto po, 10,000. Tulungan niyo lang po ako. Aba, kulang pa ito, Iha. Sabi ng kakilala ko, sapat lang po yan para sa leksyon. Hindi ko naman po sila ipapapatay Sigurado ka ba na wala silang kakilalang mga albularyo? Mamaya lumapit sila sa isa at bumalik sa akin ang ibibigay kong leksyon sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Wala po silang kakilala. Kung ganun, simulan na natin ang orasyon. Hiningan ako ni Mang Ando ng kumpletong pangalan ng hipag ko. Walang pagdadalawang isip na binigay ko yon sa kanya, pati na ang birth date. Humingi rin siya ng personal na gamit ng hipag ko. Iniabot ko sa mangkukulam ang sombrero. Martes ngayon, Iha. Isasagawa ko na ang ritual. Sa araw ng Biyernes, makinig ka na lang sa mga usap-usapan, ha? Hindi ko po ba pwedeng makita kung paano nyo gagawin? Shh! Hindi pwede. Ako na ang bahala. Basta, makiramdam ka na lang. Sige po. Wala na nga ako nagawa kundi ang umuwi ng gabing yon sa bahay. Habang iniisip ang mga ginawa ko, hindi rin ako makatulog. Hindi ko sinabi kay Lola Melissa ang ginawa ko. Ang totoo kasi niyan, Miss Winnie, may kaalaman sa panggagamot si Lola. Hindi nga lang siya sikat sa amin dahil halos lahat ng tao sa ospital tumatakbo kapag nagkakasakit. Tsaka nakiusap si Lola na isikreto lang daw namin ang tungkol sa kaalaman niyang yon.
Pagdating ng araw ng Biyernes, maaga akong pumasok sa trabaho. Bago pa man ako makalapit sa tindahan namin, nadaanan ko ang dati naming bahay ni Juan. Nagkakagulo sa labas ng bahay. May mga kapitbahay na pilit sumisilip sa bintana. Nagtaka ako kung bakit nagkakagulo sila at kung bakit may umuungol na tila ba nasasaktan. Naririnig ko rin ang pagsigaw ni Ate Sol, kaya naalarma ako. Kahit bawal akong lumapit sa bahay nila dahil sa pinirmahan namin, naglakas loob akong sumilip sa bintana. Nakita ko si Juan na umuungol habang namimilipit sa sakit at sapo ang kanyang ulo. Nagtaka ako kung bakit siya nagkakaganon. Huling balita ko, nagsisimula na siyang mag-apply ng trabaho. Magbabagong buhay na raw sana. Pero bakit nagkaganito? Ang sakit! Ate, tulungan mo ako! Ano ba kasing nangyayari sa'yo, Juan? Siguro, resulta na ito ng paggamit mo ng pinagbabawal na gamot. Hayan, dahil wala kang pambili, inaatake ka na. Ate, hindi ang dakdak mo ang kailangan ko! Tama na! Halos paangil na niyang wika. Gusto kong lumapit sa kanya, Miss Winnie, pero hindi ko alam kung paano. Kaya naman umatras ako at nagkunwaring wala akong narinig at nakita. Nagmadali akong pumasok sa loob ng butika at pilit na inabala ang sarili sa pagtatrabaho. Kaso lang habang pilit kong binabaliwala ang lahat, mas lalong lumalala ang pag-aalala ko. Asawa ko pa rin kasi si Juan eh. Kahit may pinirmahan kaming kasunduan sa tanggapan ng barangay, hindi ko siya magawang baliwalain. Sa huli, sinunod ko ang dikta ng puso ko. Bumalik ako sa bahay at dire-diretsyong pumasok. Kita ko ang pagtaas ng kilay ni Ate Sol pero wala akong pakialam. Nagbulungan din ng ilan sa mga usiserang kapitbahay. Lumapit ako kay Juan na noon alam kong hindi na ako kayang saktan. Paano pa niya magagawa yun? Naabutan ko na siyang nagsusuka na ng dugo. Juan? Jackie, bumalik ka. Hindi ako nakikipagbalikan sa'yo pero hindi maaatim ng konsensya ko kung paano panoorin kang nahihirapan. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka man lang ba dinala ni ate sa ospital? Ang kapal naman ng mukha mong paringgan ako. Hindi ko obligasyon ng asawa mo. At ano naman ang ipapa-ospital ko sa kanya, ha, Aber? Ang lakas ng loob mong tumanggi sa obligasyon porke alam mong kahinaan ng asawa ko ang humithit, binibigyan mo siya ng binibigyan para makontrol ang pag-iisip niya. Tapos ngayon, pababayaan mo siya? Tama na. May kasalanan din ako, Jackie. Huwag na kayong mag-away, please. Ang laki na naging kasalanan ko sa'yo. Hinayaan ko na malulung ako sa pinagbabawal na gamot. Kaya ako nakalimot. Anong ibig mong sabihin? Pinagsisisihan ko ang mga nagawa ko. Sana mapatawad mo ko. Mahal kita, Juan, pero pasensya na kung hindi ko magagawang bumalik sa'yo. Pagod na akong masaktan. Ayoko nang mahirapan pa. Wika ko na ikinaiyak niya. Napaluha na rin ako. Gayunpaman sa kabila ng mga sitwasyon namin, hindi ko siya pinabayaan. Tumulong ako na ihatid siya sa ospital, Miss Winnie. At nagulat ako dahil walang naging findings ang doktor sa kung ano ang karamdaman niya. Kumabog ang dibdib ko at naalala ang ginawa ko nitong mga nakaraang araw. May mga binigay kasing senyales ang sakit ni Juan na gusto kong ipagawa kay Mang Ando. Posible kaya na may kinalaman siya sa pagkakasakit ni Juan? Maski si Ate Sol nawawala sa sarili. Nagsisimula ng magsalita ng mag-isa. Dahil sa sobrang pagkalito, kaagad akong pumunta sa bahay ng matanda. Nag-usap kaming dalawa. Mang Ando, posible bang nagkamali kayo ng kinulam? Iya, kahit kailan hindi pa ako nagkamali. Pero may naiisip akong dahilan kung bakit sa asawa mo napunta ang kulam. Ano po yun? Sa hipag mo ba talaga ang gamit na binigay mo sa akin? Ang sombrero? Oo, baka naman nagkamali ka lang ng ibinigay. Tsaka lang ako napaisip ng malalim, Miss Winnie. Kinuha pa nga ni Mang Ando ang sombrero at ipinakita sa akin. Dito ako nakaramdam ng nerbiyos nang makita na hindi nga yun sombrero ng hipag ko. May pagkakahawig nga pero alam ko na pagmamayari ito ni Juan. Diyos ko, nagkamali nga po ako. May magagawa po ba tayo para matanggal ang kulam? Nako,
Hindi ako papayag na gawin mo yan, Iha. Pinagsabihan na kita sa simula pa lang. Kapag lumapit kayo sa albularyo, lilipat sa akin ang sumpa. Pero hindi po si Juan ang gusto kong ipakulam sa inyo. Isipin mo na lang, Iha, na nakatulong din naman ako kahit papano. Maliban sa sombrero, may ambag din ang kulam ko sa pagkataranta ng hipag mo. Baka nakakalimutan mo, nagbigay ka sa akin ng buong pangalan niya at ang araw ng kapanganakan. Paliwanag niya sa akin. Sa huli wala akong nagawa kahit pa magmakaawa ako sa kanya. Lumipas ang ilang araw at mas naging malala ang kalagayan ni Juan. Hindi na siya halos makausap. Palaging tulala at nakaratay sa kama. Si Ate Sol naman parang nawawala na rin sa sarili. Minsan nagsasalita siya ng mag-isa. At dito ko napagtanto na maganda nga ang gumanti pero nakukonsensya rin naman ako. Kaya naman naglakas loob ako na ipagtapat kay Lola ang mga ginawa ko. Sa halip na matuwa siya dahil nakaganti ako sa mga taong nanakit sa akin, pinagalitan pa niya ako. Bakit mo naman ginawa yun, Apo? Alam ko sobra kang nasaktan dahil kahit ako nalungkot sa sinapit ng buhay mo. Pero hindi ka dapat gumaganti sa ganoong paraan. Hindi ko naman po ginustong lumala ang sitwasyon, Lola eh. Nagsimula lang naman po ito sa pagiging daldalera ng hipag ko. Ilang beses niya akong pinahamak. Wala man lang akong magawa para protektahan ang sarili ko. Hayaan mo na. Nagyari na ang dapat na magyari. Mag-isip na lang tayo ng paraan para mapagaan ang nararamdaman nila. May mga tinatagong langis si Lola sa baul niya. Ito ang binigay niya sa akin na pamahid para gumaan kahit papano ang karamdaman ni Juan, pati na rin kay Ate Sol. Kalaunan, mas naging maayos din ang karamdaman nila. Mas naging mahinahon na rin kaming lahat at maayos na mag-isip. Hindi ko nga inaasahan na lalapit si Ate Sol sa akin at hihingi ng paumanhin sa mga nagawa niya. Nangakong ibabalik ang pera kong nagastos niya sa mga kalokohan. Ang walang katapusang pangungutang gamit ang pangalan ko at babawi sa lahat ng naging pagkakamali niya. Gayunpaman, hindi na kami nagkabalikan pa ni Juan, Miss Winnie. Sa kabila ng katotohanan na mahal ko pa ang asawa ko, pilit kong inabala ang sarili ko sa ibang bagay. Total okay na ako sa kalagayan ko ngayon, malaya at masaya. Hanggang ngayon magkasama pa rin po kami ni Lola. Halos hindi na siya makatayo, pero paminsan-minsan dumadalaw pa rin sa akin si Juan. Umiiwas na siya sa bisyo, lalo na't nabalitaan kong pumasok pala siya sa rehabilitation center. Si Ate Sol naman, abala sa kanyang barbecue business. Okay naman ang kita at mas maganda yon dahil hindi na siya nanggugulo pa sa kapwa. Hanggang dito na lamang po, more power po sa inyong channel at God bless. Sana po nagustuhan niyo ang binahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin to, kagaya ng pangako ko sa inyo kanina, hindi po ito makukumpleto ng walang shoutout. Shoutout po kay Des Limbo na nakikinig from Kuwait, kay Leslie Baby, kay katukayo ko po na si Ma'am Winnie Charmy Rose. Happy listening po! Shoutout din po kay Girlie sa tour ng Ceiling Department ng Cosmo Malvar, Batangas, kay Ana Helwa at Jay from Dubai, kay Lina na dati niyang katrabaho, hello po. Shoutout din po kay Jaisel Cha, kay Ma'am Jennifer Juan, kay Eileen Tundag, kay Heidi Verson from Pangasinan, kay Junlee K at sa Fulgar family, kay Realin Caliste, kay Jonathan Alvarez at kay Carla at Jillian. Hello din po kay Marites Pabia at sa Pabia family, kay Lalin May, kay Nerissa Molina from Olongapo, kay Angel Marie from Taiwan, kay Shine Min Lee from Hong Kong, kay Neil Picana, kay Raven Tennyson at kay Lola Feli, kay Alexa Passion at kay Adorio Tonight. Shoutout din po kay Lady Lynn Mapalo, sa mga kapatid niyang si Fredeline, Feldaline at sa bayaw niyang si Luminador at syempre sa asawa niyang si G-Boy Mapalo. Maraming salamat po sa lahat ng nagkomento at nakinig ha. Aasahan ko pa rin po na pakikinggan niyo ang mga susunod kong upload ha. At sana po wag niyong kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga susunod na upload natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin maka 100k subscribers po tayo. Kaya sana ma-reach po natin yan. Syempre sa tulong po ninyo. Kaya muli ako po si Miss Winnie at ang ating guest ngayon, si Sir John.
Thank you po sa pakikinig. Sa susunod po ulit. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig.